Alright mga kapatid, meron tayong emergency landing. Ito hindi kasama sa planong pagbablog natin, pero may nakita ako sa Facebook, ang bibilis ng mga mata ng mga netizen. Ito hindi ho yan AI. Ayan, may mouse. May AI bang ganyan? Ang Facebook na ito ay galing kay Ramon Tulfo. Ang pagkakaalam ko po, parang ayaw din ata nito sa mga Duterte. Correct me if I'm wrong. At parang gusto niya ata rin yung Marcos ngayon. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong kasi hindi rin ako updated sa Tulfo na ito. Respeto pa rin kay Ramon Tulfo, no? Pero may nabasa po kasi tayo. Then pinuntahan ko po kung legit. Mahirap na kasi minsan yung iba naglalagay ng picture pero parang ini-edit lang nila. Dito hindi. Bago niya patuburahin kung sakaling baka nagkamali lang, magre-reaction tayo. Nahack ba ang Facebook ng ating Ramon Tulfo? O talagang ito yung post niya? Ay, Sir Idol. Ate, idol to, no, mga kapatid. Ayan, Kita nyo? No? So, siya talaga to, di ba? Baka si madelete ilab na natin, di ba? Sabi ng ganon, lumabas na, sabi niya ng ganon. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communication Office, PCO, dahil nawala ang 50 million sa kanyang vault. May vault sa loob? Paano nangyari yun? Tapos may lamang? Tingnan muna natin. Ang nagsabi sa akin ay isang Tweeterbird sa loob ng PCO. Parang hearsay lang ata to, ha? Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Ibig bang sabihin nito hindi pwedeng may ganong kalaking halaga sa gobyerno? What is this? Di masabi ng Tweeterbird. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw. Kasi nga nawala yung 50,000 eh. Dahil di maipaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. 50 million. Galing kay Ramon Tulfo. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencer at vlogger na defender ng administrasyong BBM. Wow! Sana all! Hirap naman maging Duterte vlogger. Actually, hindi naman tayo Duterte vlogger. Pro-Pilipino tayo eh. Pag nagkataon lang talaga na tama ang mga ginagawa ng mga Duterte. Kung may mali rin yung mga Duterte, bakit di natin sisitahin? Kahit kayo, di ba? Kahit kayo. Sisitahin nyo rin pag may mali. Gaya ng pagsuporta ni Madam BP Sara dun sa mga bilyar. Para sa akin. Kay Madam Amy, solid. No? Solid yung suporta. Kahit basahin natin ng Kapitulo 1, 3-4 ng Ramon Tulfo. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Para mas klaro lumabas na, natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communication Office o PCSO dahil sa nawala ang 50 million sa kanyang vault. Ang nagsabi sa akin ay isang Tweeterbird sa loob ng PCO. Bakit may ganong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweeterbird. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. May mga haka-haka na ipangbabayad sana ito. May pangbabayad ang 50 million sa mga influencer at vlogger na defender ng administrasyong BBM. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Baka naman yung pagnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Base sa aking obserbasyon dito sa balitang ito, doon daw sa vault, merong 50 million na haka-haka na ipangbabayad ito sa mga defender. At hindi pala dapat mayroong ganong kalaking halaga sa opisina doon sa gobyerno o sa Malacanang o kung saan man yan. Wala pala dapat ganong halaga doon. Bakit meron? At ngayon nawawala. Hindi nila ma-report kasi kapag ni-report nilang may nawawalang 50 million, mapapaisip ang mga lesbo.
bakit may 50 million dyan? Ganon ang pagkakaintindi ko po sa post ni Ramon Tulfo. Ooh, what the heck? Tingnan natin yung mga nag-like. Ano na ba to? 200. Bago lang kasi, 1 hour sa akin eh. Biglang kabig, sabi ng gano'n. No? Tingnan natin yung mga comment, mamin. No? Newest. Yan. Sa totoo lang pala ang totoo pala ang mga trolleyalistang vlogger at bayaran. Ako naniniwala ako may mga bayaran siguro diyan. Kasi imposible naman na ipagtatanggol mo pa, nakikita mo ng mali, pagtatanggol mo pa. Tapos hindi mo na alam minsan kung paano mo ipagtatanggol eh. Nagpa-practice ka na lang. Biro mo araw-araw, vlog mo, puro pangontras kay BP Sara sa mga Duterte. Lagi mo kinukontra. Wala ka nang maipakitang nagawa ng administrasyon ngayon, kundi kontra ka na lang ng kontra. Di ba? Kung vlogger ka lang na natural, pakita mo kung anong nagawa ng presidente ngayon. Hindi yung paggagising mo, isipin mo na kung anong ibabanat mo sa mga Duterte. Ito yung haka-haka lang naman kasi sabi niya haka-haka eh. Ayan Kapitulo 2. 2-3 ng Tulfo. Pero may haka-haka na ipambabayad daw. Pero ba't nagsasalita si Ramon Tulfo ng ganito? Ramon Tulfo, sir. Thank you. Ninakaw ng magnanakaw ang ninakaw ni magnanakaw at basta nakakalito. sabi Nailin. Pero teka, parang nanibago ako kay Ramon Tulfo. Sana natauhan na rin siya. Pag galing sa nakaw, nanakawin, walang magrereklamo. Lahat takot mabuking. Sir, binabangungot ka ba? Sabi ng ganun. Mukhang iba na yata tono ng kanta mo ngayon, sabi ni Ken, Rapi Tulfo in action. Pwede bang ipatulpo pag balimbing? Uy, may binayaran. Kay Martin galing ang ayaw kaya. Hindi naman natin sigurado yung kung totoo eh, nakakatawa talaga tong mga Tulfo brothers na to. Dahil sa salapi, pinagpalit yung dignidad. Ngayon, kain suka na tas sinuka na naman ulit. Pagkatapos niyang kainin ka ni BBM, may kasamang pulboronic. Baka nasa iyo, sabi ng ganun. Wala lang, natutuwa lang ako kasi refresh natin. Baka naman kasi biglang nabura na. Yeah, refresh natin load natin. Okay? Yan. Yun talaga hindi binura eh. Ayan, hindi binura. May 99 share. May mga nag-share na. So, legit, di ba? Kasi pag ito, pwede naman i-edit lang yan eh. Yung iba nag-i-edit, sabi AI. Pinagawa sa AI, edit. Video na to Video. Tulfo. Ayan. Tulfo. Tulfo yung mga nasa picture. Sir Idol. So, galing talaga sa kanya. Paano na yan? Ito ba't may picture na ganun? Kasi kung titingnan natin dito, may post din dito eh. Ayan, yan. Di ba? Pagkatapos nito, may post 5 hours Military Intelligence Report that anti-BBM rallies might be supported by China. Matagal nang suportado ng China ang rally ng mga makakaliwang grupo. Okay, her scene of the past is now handing Senator Amy Marcos courtesy of you know who. Kinaladkad na si Amy sa pagkategi ng isang estudyante noon. Isang estudyante, activist na Mapua Institute of ano ba to? Ano bang ibig niya sabihin dito? Parang nakikichismis siya o talagang legit ito, no? Legit ata, no? Nangyari ang krimen noong 1977 kasasagan ng martial law. Dinampot daw si Traha matapos niyang kinantyawan si Amy na nagtatalumpati sa stage. Pinatawan si Amy ng US Federal Court sa Hawaii ng multang $4 etc. Milyon habang nasa exile ang pamilyang Marcos doon. Sa kasamaang palad ay di daw nakolekta ng pamilyang Trajano ang malaking halaga dahil sa Philippine Supreme Court. Technically, ang naging dahilan, sabi ng Supreme Court, di na-serve ng sheriff ng law court sa Pilipinas ng maayos ng enforcer. Nako po,
batuhan na ng Chenilyn magkabilang panig. Oh, gumigit na si Ramon Tulfo ha. Ganun ba? File ka ng kaso. Pa-open mo ulit yung case para maging relevant ka. May nag-comment. Bakit di mo gawin? Idol ko yan. Ramon Tulfo. Yun lamang sa ngayon. Sogera, abangan ang mga susunod na kabanata. Sabi ng ganun, I won't argue with you. Ayoko na. Tapos na yan. Naman na natin yan. At yun lamang po kay Ramon Tulfo. Sa ngayon, hinahangaan ko po. Bahala na kung sabihin nilang balimbing o hindi naman kaya sabihan nilang si Tulfo, baka ganito, ganyan. Ako, taas dalawang kamay ko. Sir, Idol, Ramon Tulfo. Sa ngayon, Idol yan. Mukhang nalalaman niya na yung tama or gising na. Ayaw mo man sa Duterte, okay lang yun. Ganun talaga, kanya-kanya po tayo. Pero Ramon Tulfo, idol muna sa ngayon. Refresh muna natin, baka nagkamali tayo. Ni-refresh ko. Yun talaga, mga kapatid. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Babaligtad na or ayaw talaga na or ano ba, bakit ganun, no? Sabagay, nakibalita lang din naman siya rito, no? So parang lumalabas na hearsay ito. Pero, nag-post siya. Oy, anong meron? Rene-respeto kaya ng Ramon Tulfo. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang ating emergency landing. Maraming salamat po. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Ulitin natin, medyo na ano. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright. God, we're back again.